the weekend of October 30, 31, and 1. Yes. So actually, more than 1 month ago. Almost a month. I Sinabi know po kasi almost. deadline nung Friday. That was the original deadline, but yes. alam niyo naman ang deadline. And I called the majority leader. He said it was a deadline. Correct. So he and I submitted it. Correct. The weekend, Halloween weekend. Yes. For the record, it was you and the majority leader who submitted their amendments, complete with Sangguniang resolutions and other supporting and documents. The Balikbayan boxes are in the LBRMO. Correct, Mr. President. And in fact, those that were not complete, for example, an SUC president letter, pero pag walang Board of Regents, hindi pwede. Kaya inabol ko yung Board of Regents kasi kailangan yun. Pag barangay water system, maski po 5 million lang po, ay meron din pong sangguniang barangay resolution. Correct. Yung mga humingi po ng LGU multipurpose pero hindi po kumpleto yung sanggunian bayan ay hindi ko po naisama. Yes. Kaya, yun po ang that is the innovation that we introduce so that we will really determine the need of that locality and also properly coordinated with the LGUs. Thank you. So actually sinabi po sa akin that I don't have to read it because 1 month ago pa sinabit, but you know, to be transparent, I wanted to be part of plenary record, even if it's been with LBRMO for more than a month. Correct. Thank you for that. And I'm so grateful to Your Honor for allowing me to sit with you in most, not all, almost 99%. Yes, I wish I was more involved even because there were some that I missed conflicting schedules. But kala ko po masipag na ako. May nakita akong mas masipag dahil mas bata siya sa akin. But I'm grateful to Your Honor and to the very hardworking LBRMO head, DG Irene and staff, and for Attorney Doblon, who was not retired from the Senate yet. She made sure, as my consultant for the budget, that I am fully compliant with Your Honor's requirements, and she's the one. You're stopping me from talking. She's the one who gave me all those deadlines. So I'm grateful to Your Honor. Thank you. Maraming salamat. Thank you very much, Mr. President. Yes, for the record, it was myself and Senator Lauren who submitted on time. But we all panicked and we had to work double time, overtime. Mr. President, next to proposal amendments is Senator Robin Hood Padilla, Mr. President. Senator Padilla is recognized. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo at sa ating pinunong mayorya. Ang inyong pong lingkod ay naghahain ng mga sumusunod na amyendang institusyonal para po sa 2026 General Appropriations Bill o GAB. Una po, para po sa National Commission for Indigenous Peoples, ito po yung para sa pagtititulo ng kanilang mga lupa, 200 million pesos po. Para naman po sa Supreme Court of the Philippines at lower courts, para po ito sa Sharia, karagdagang 200 million po. Para po sa National Commission on Muslim Filipinos, 137,500,000 pesos para po sa promotion, development, management, and preservation of Muslim cultural centers, heritage, holidays, festivities, and cultural activities of its regional offices, NCR, Region 9, Region 10, Region 11, Region 12, North Luzon, South Luzon, Visayas, Lanao, Sulu, and Tawi-Tawi. Madrasa Rehabilitation and Improvement Initiative for conducive learning spaces for Muslim Filipino youth. Pang-apat po, para sa Cultural Center of the Philippines sa programang Sinimalaya Philippine Independent Film Festival, karagdagang 10 million pesos. Para po sa University of the Philippines, Institute of Islamic Studies, Diliman, karagdagang 10 million pesos po. Ito po ay ilalagak sa Heritage, Digitization, and Publication Project. Saka po sa Smart Library. Ganon din po para sa University of the Philippines, Department of Military Science and Tactics,
karagdagang 10 million pesos po para po i-repair ang Atienza Hall, kabilang ang ROTC Cadets Room, ROTC Logistics Room, Prepositioning and Equipment Room, at DMST Property Room. Ganun din po para sa Tarlac State University, Center for Peace, Indigenous Peoples Resources and Development, implementation of the Integrated Governance, Health and Nutritional Assessment of the AICA Billings of Maamot, San Jose, Tarlac, karagdagang 700,000 pesos po. At para naman po sa CDA, sa Cooperative Development Authority, nabibigyan po ng kada 2 milyon ang bawat bayang nasa conflict areas. Ito po ay nakakahalaga ng 12 million. Yan po yung bayang Agri-Fishery Producer Cooperative, Bakong Kalilintad Agriculture Cooperative, Al-Iraj Agriculture Cooperative, Pangao Munay Abaca Farmers Agriculture Cooperative, Pagnawan Bangsamoro Agriculture Cooperative, Sultan Makapar Agri-Producers Cooperative. At siyempre po, meron din po tayo para sa DA, karagdagang 413 million. Ang halagang ito po ay sa napakaraming request po ng mga LGU para po sila ay magkaroon ng farm to market route. At ganun din po para po sa Marawi Compensation Board na madagdagan po dahil katakot-takot po ang mga humihingi po dyan ng compensation, ngunit nalilimitahan po dahil hindi po na ibibigay yung sapat na budget. Ganun din po karagdagang pondo din po para sa National Commission po uli ng Muslim Filipinos para po uli sa kanilang mga programa para sa madrasa education, Sharia program, at Quran competitions. Ganun din po uli sa University of the Philippines para po sa Islamic Studies din po, karagdagang budget po para sa proyektong A Half-Century Legacy Transformation and Resurgence from UP Islamic Studies to National Institute of Islamic Studies and Civilizations. Para din po sa DOJ Victims Compensation na matagal na po natin napag-usapan dito sa plenaryo na kailangan pong bigyan ng budget ang mga biktima po of unjust detention, yung mga nakulong po ng mga pagkakamali, napakarami po nakukulong na ganyan, yung tinatawag po nating mistaken identity. Para din po sa National Commission of Indigenous Peoples po uli, karagdagang budget po para sa kanilang cultural services o serbisyong pangkatutubo. Para din po sa DSWD, karagdagang pondo po para sa implementasyon po ng First 1,000 Days Program na tumututok po sa kalusugan ng mga buntis po, sa mga bagong panganak na nanay at bagong panganak na sanggol. Ito po ay matagal na po nating hinihingi na bigyan po ng pondo dahil napakahalaga po na nasa sinapupunan pa lamang ang bata ay malusog na po yung nanay at yung pong bata. At hanggang sa pagkakasilang po. Ganon din po sa DOH uli. Karagdagang pondo po para po sa tamang nutrisyon ng mga bata. Ito po yung information po na maibibigay po natin sa mga bata pa lamang upang hindi na po natin sila maging problema pagdating po ng panahon na sa burang edad ay alam na po nila na ang mga matatamis ay hindi po para sa kanila at hindi dapat abusurin dahil para po itong droga. Ganon din po uli para sa PNP, AFP, DND, para po karagdagang pondo upang maharap po nila ang paglaganap muli ng droga sa iba't ibang lugar na ibinabagsak po sa karagatan na pumapasok po sa ating bansa. Ito po'y karagdagang pondo upang sila po ay hindi lang makakonfiscate kasi karamihan po confiscation lang. Ibig sabihin po, meron pong mga lumulusot, meron pong nako-confiscate at wala po pang nahuhuli. Wala pa pong nahuhuli na nagpapasok ng droga mula sa karagatan. At para din po sa DND, AFP, na sana po madagdagan ng kanilang pondo para po sa AFP Corps of Engineers
upang makatulong po sa mga infrastruktura na pinoproject po ng ating pamahalaan na alam po natin na hindi magkakaroon ng bahid ng korupsyon. At para din po sa DNR, karagdagang pondo po para maiayos po nila yung kanilang proseso para hindi po nagkakagulo-gulo sa pagbibigay po ng mining permits na sa kanila po nag-uumpisa ang gulo. Imbis na sila po ang nagbibigay ng katahimikan at kapayapaan sa usapin ng minahan. At ganoon din po para sa FGCP. Sana po magkaroon po ng karagdagang pondo ang FGCP upang ang ating pong pelikula, industriya ng pelikula ay unti-unti na pong umusad katulad po ng mga nangyayari sa mga kapatid nating bansa katulad po ng Korean, Thailand at ng Japan. Para naman po sa PICO, karagdagang pondo rin po para once and for all, malutas po natin ang problema sa troll farming. At siyempre po, ito pa po, para po sa NHA, karagdagang pondo po upang mapalakas po ang kanilang kakayahan sa pagsasagawa po ng relocation at resettlement. At para din po sa DICT, karagdagang pondo rin po upang mapalawig ang saklaw nila upang itaguyod po ang digital inclusion upang maisama po sa saklaw nito ang Badjao Schools. At higit sa lahat po, panibagong building po para po sa NTRCB. Kasi naririnig ko po kanina, yung building po ng OMB, napakaliit po nun. Alam ko po yung building na yun, dahil naialok na po sa akin minsan ang posisyon na yan, nakita ko na po yung building, napakaliit po nun. Kaya sana po magkaroon po ng karagdagang pondo NTRCB para magkaroon po sila ng sariling building, dahil ang NTRCB po ay nag-iisang ahensya ng gobyerno na kumikita. Yun lamang po. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Maraming salamat, Senator Robin, at maraming salamat sa inyong mga mungkahi. Ito po ay isasubmit na ho natin for consideration of the body. Maraming salamat. Salamat po. So, the leader. Mr. President, I recognize a distinguished colleague, Senator Francis Kiko Pangilinan. Senator Francis Pangilinan is recognized. Thank you, Mr. President, Majority Leader. To the chairperson of the Committee on Finance, we would like to respectfully present for the body's consideration the Department of Agriculture, National Irrigation Administration, and the Judiciary's additional referrals as proposed for the calendar year, fiscal year 2026. And we are submitting the same to the chairman of the Committee on Finance. The DA's additional proposal will ensure that the national budget prioritizes the needs of our agriculture sector para sa ating mga magsasaka at mangingisda at para sa layunin ng wala ng Pilipinong magugutom. We further submit the DA's additional requests for reconsideration received by this subcommittee J. These are institutional amendments, Mr. President, not individual amendments. These submissions outline the necessary adjustments to strengthen food security and support rural development. We request the body's favorable review of this vital budgetary requests by the department itself. The Deep Water Ports for Fish and Agri-Industrial Production Project of the Philippine Fisheries Development Authority for the establishment of deep water ports to improve fish landing, handling, and cold storage logistics in Occidental Mindoro, Zamboanga del Norte, and Albay, ensuring more reliable access to affordable fish and other marine products. This is 2.4 billion pesos. Transition Fund for the implementation of the Animal Industry Development and Competitiveness Act for the Bureau of Animal Industry and the National Dairy Authority to support the transition of regulatory and technical functions transferred to the Bureau of Animal Industry and the National Dairy Authority under Republic Act number 12300. The 12300 is the Animal Industry Development and Competitiveness Act. The amount is 250 million pesos.
The Young Farmers Challenge Program of the Department of Agriculture